Magandang umaga po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Tayo ay narito muli sa paanan ng Panginoon upang muling angkinin ang sariwang pangako na Kanyang inilaan sa bawat isa sa atin ngayon umaga. Kaya nga't samantalang kayo po ay nariyan, alam kong ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso, ang inyong buong kaluluwa ay handa ng makinig sa patnubay ng ating Panginoon sa magitan ng Kanyang banal na salita. Kaya nga't atin pong sama-samang pagsaluhan ang inihandang pagkaing spiritual ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti ninyo sapagkat araw-araw kayo ay nagpapaulan ng mana sa inyong mga anak. Araw-araw ay lagi po kayong merong inihandang sariwang pangako na amin pong tatanggapin. Kaya nga't Panginoon, sa umagang ito, sa aming pag-upo muli sa inyong banal na paa, masumpungan nawa po namin ang inyong biyaya at ang inyong kapangyarihan upang maging gabay po namin, hindi lamang sa araw na ito, kundi araw-araw sa amin pong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pakikisama sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay ating tinalakay ang isang paksa na ito ho ay naging karanasan ng bansang Israel na ang Panginoon sa kabila ng kanilang pagiging pasaway, sa kabila ng kanilang pagiging mareklamo na what they deserve, mga kapatid, ay dapat palo o di kaya parusa. Subalit ipinahayag ng Panginoon ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagmamahal. Kaya nga kung papaano sila iniligtas at pinalaya mula sa kamay ni Pharaoh, hindi sa anumang paraan pababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Bagaman sila ay mareklamo, subalit ang Panginoon ay araw-araw na nagpapaulan ng kanyang kahabagan, ng kanyang katapatan, at ng kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kaya nga't iyon pong maliwanag na leksyon na yon na atin pong napag-aralan kahapon ay sana'y lagi po nating baunin sa atin pong buhay, ilagay sa atin pong puso at isipan para laging manariwa sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin pong buhay sa araw-araw. Ngayon pong umaga ay ating papag-aralan naman ang patuloy na ito ay masusumpungan sa the same book, Exodus, Kapitulo 17. Kung inyo pong mapapansin mga kapatid, ay halos bawat kapitulo ay atin pong sinusundan. Napakagandang sundan ang mga pangyayari at kasaysayan ng bansang Israel sa nakaraan. At sa bawat kasaysayan at yugto ng kanilang buhay mga kapatid ay laging merong mabuting balita. Sariwang mga pangako na ibinibigay ang Panginoon sa kaatin lahat, lalong higit sa atin pong kapanahonan, sapagkat buhay ang patutuo ng bansang Israel of old sa kung ano ang mga hakbangin na dapat gawin ng kanyang bayan sa kasalukuyan. Ngayon pong umaga ay atin pong papag-aralan ang Kapitulo 17. May mga leksyon ang natutunan ang bayan ng Diyos, ang dating bihag na pinalaya mula sa pagkaalipin, na ang Diyos ay naging mapagmalasakit sa kanila sa panahon ng kanilang paghihirap. Ang Diyos ay nagpadala ng tulong sa kanila sa panahon ng pangangailangan, at ang Diyos ay naglaan sa kanila ng mga bagay na sa kanilang mga mata ay imposibleng mangyari. Ito ho ang mga ipinakita ng Panginoon sa bansang Israel, kung gaano makapangyarihan ang Diyos ng langit, ang Diyos ni Moses. Siya rin ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Mga kaibigan, napakagandang at sariwang pabalita muli ang inihanda ng Panginoon sa atin ngayong umaga, sapagkat ang Diyos na atin pong pinag-aaralan ay Diyos na buhay, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na patuloy na kumakanlong at nag-iingat sa kanyang mga anak. Diyos
na ang kanyang pangako ay para bigyan ng magandang bukas at pag-asa ang kanyang mga anak. Dangan nga laang mga kapatid, sa pinagdaanan ng bayan ng Diyos sa nakaraan, ay marami ding mga bagay ang hindi nila natutunan. Katulad halimbawa doon sa Mara, na pinatamis ng Diyos ang isang mapait na tubig. Nagreklamo sila, nung sila ay nawalan ng pagkain, ang Diyos ay nagbigay ng meat at mana, tinapay sa kanila araw-araw at gabi. Ibig sabihin, hindi sila pinagkulang mga kapatid. At nung sila ay makarating doon sa Rephidim, na ang Rephidim mga kapatid, pagkaraan ng mahigit 2 buwan na kanilang paglalakbay, ay sila ay nagkampamento sa lugar na iyon. At sa lugar na iyon, mga kapatid, ay nawalan ulit sila ng tubig. Alam po ninyo, ang sigaw madalas ng bansang Israel nung unang panahon ay halos 2 lang naman, tubig at pagkain. Subalit, katulad ng atin pong napag-aralan kahapon, kailan sila nauhaw na hindi binigyan ng Panginoon sila ng tubig na iinumin? Kailan sila naggutom na sila ay pinabayaan ng Panginoon, mga kapatid? Naroon sila sa ilang walang kaparaanan para lamang yung kanilang pangangailangan ay matugunan, subalit ang kanilang Diyos ay buhay. Buhay ang ating Diyos, na araw-araw tinutunghayan ang kanyang mga anak, na araw-araw ay pinagmamasdan ng Panginoon sa kung anong direksyon ang tinatahak ng kanyang mga anak. Araw-araw ang kamay ng Panginoon ay laging nakaunat upang ikaw at ako ay kanyang gabayan, patnubayan, dalhin sa isang landasin na sa mata ng Panginoon ang magdadala sa atin sa isang matuwid na pamumuhay araw-araw, mga kapatid. They run out of what? Water. Remember, my dear friends, na they move from one place to another as the Lord commanded them. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nangangasiwa sa kanilang paglalakbay. Ang Panginoon ang nangunguna sa kanilang paglalakbay. They do not move without what? God's command, without God's instructions. So, while they were in the desert, mga kapatid, sa ilang, in the wilderness, it was God actually leading them, leading the path for them to be able to what? To reach the promised land, Canaan. Subalit, ang sabi po sa pangyayari, mga kapatid, sa lugar ng Rephidim ay there was no water for people to drink. Again, for the second time. So ano ang nangyari, mga kapatid? Ano ang po pwede ninyong pakinggan muli sa bibig ng mga Israelites? Sila po ay nagreklamo again. Maliban sa sila ay nagreklamo again, ang sabi po dito'y kanilang inaway na sino si Moses. Sa katunayan, mga minamahal kong mga kaibigan, ganun ang nangyayari kapag tayo ay laging nagrereklamo, nagko-complain, bandang huli ito ang magtutulak sa atin para awayin natin yung alam natin na nakakatulong sa atin. Ito ang hindi nakita ng bansang Israel. Yung nakakatulong sa kanila, yung kinakasangkapan ng Panginoon para sa kanila mula sa paglaya, sa kanilang paglalakbay sa ilang, na ang layunin lamang ay dalhin sila doon sa pangakong lupa, hindi po nila nakita, bagkus kanilang inaway. Sino si Moses, even to the point of what? Stoning Moses, o di kaya ay patayin si Moses. Kaibigan, they had forgotten the faithfulness of God in the past. Kanilang nakalimutan ang katapatan ng Panginoon sa nakaraan. Sana dalangin ko, kaibigan, kapatid, sa araw-araw na pangyayari sa atin pong buhay, ay laging manariwa
sa atin pong puso at isipan ang pangako ng Panginoon na nakalimutan ng bansang Israel sa nakaraan. Sana ay ikaw at ako ay matuto, mga minamahal kong kaibigan, sa mga pangakong ito na ni minsan hindi pa tayo binigo ng Panginoon. Marami na tayong pangako sa Panginoon. Sa dami ng pangako, hindi na natin mabilang kung ilan ang napako. Ang Panginoon, sa dami ng kanyang pangako sa atin, wala tayong mabibilang na siya ay nabigo sa kanyang pangako. Laging sagana ang pangakong yaan, mga kapatid. They had forgotten God's faithfulness to them in the past. And not only that, yung kapag nakalimutan po natin ang katapatan ng Panginoon sa nakaraan, ito ang magtutulak sa bawat isa, maging tayo na mga mananampalataya, para sisihin natin, awayin natin ang leader na itinalaga ng Panginoon para pangunahan ang kanyang iglesia. Yan ang nangyari sa bansang Israel. Yan ang kanilang ginawa kay Moses, mga minamahal kong mga kapatid. They blamed Moses for their what? For their problem. Hindi na sila natuto. Araw-araw, lagi ang Panginoon ay nagpapaulan. Hindi nila nakikita yun. Walang pasasalamat sa kanilang mga puso sa kapangyarihan ng Panginoon na ibinigay sa kanila. Sana, kaibigan, ikaw at ako makita natin ang kanilang kamalian at sa tulong ng biyaya ng Panginoon, maituwid naman po natin sa atin pong buhay araw-araw. Dahil may problema, saan nangyari? Doon sa Rephidim. Ano ang ginawang himala again ng Panginoon doon sa problemang iyon na kanilang naranasan? Listen carefully. Ang sabi po ng talatang 4, kapitulo 17, narito ang problema, kanilang sinisi si Moses, kanilang inaway si Moses. Alam po ninyo, siguro kung hindi alam ni Moses ang kanyang gagawin sa dami ng problema na kanyang pinagdadaanan, noon pa hanggang ngayon sa ilang, palagay ko ay matagal na siyang patay. Hindi niya kakayanin ang mga stresses. Imagine millions of God's people that came out from the land of Egypt. Pangunahan mo sila sa dami nila, mga pasaway, matitigas ang ulo, mga palalo, oh my, lahat na ay nasa kanila. Subalit mga kapatid, ang dahilan kung bakit sinusustain ng Panginoon ang lakas, ang tibay, ang tapang, at ang pananampalataya ni Moses, simply because he knows kung may problema kung saan siya lalapit. Walang iba kundi sa kaniyang Diyos. Alam po ninyo, nagpapatagal sa buhay ng tao. Umahaba ang buhay ng tao. Kung sa bawat problema na dumarating sa atin, alam natin kung kanino tayo pupunta. Ang nagpapadali sa buhay ng tao ay yung mga stresses, yung mga pag-aalala, yung mga pag-iisip na parabagang hindi na tayo makatulog, hindi na tayo makakain, hindi na tayo makapag-focus sa ating mga gawain sa araw-araw. But if we know na everyday there is a challenge na darating issue sa ating buhay, there is only one thing and one way for you and me to do, and that is what? To turn to God, because He knows everything and He knows what is best for you and for me. That's why Moses in verse 4, mga kapatid, narito ang problema, galit ang bansang Israel kay Moses, wanting him to be stoned, na siya ay kanilang babatuhin till death, dahil umingi sila ng pagkain. Ang sabi po ni Moses sa kanila, then Moses cried out to the Lord. Lumapit si Moses, kanino? Sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, kapag si Moses ay hindi maganda ang kanyang relasyon, ugnayan sa Panginoon, galit din po ang kanyang ibabalik
Kanino? Sa bansang Israel. Actually, ganun ho ang nangyayari mga kapatid. Kapag hindi maganda ang relasyon natin sa Panginoon, kapag tayo ay sinisi o di kaya ginawan ng hindi maganda, inintriga, chinismis tayo ng isang kaibigan o di kaya isang kapatid, babalikan po natin at gagawin din po natin mas malala pa yung kanyang ginawa sa atin. Subalit kung maganda ang ating relasyon at ugnayan sa Panginoon, manong dalhin na lamang natin sa Panginoon ang problema at bahala na ang Panginoon. Kapag ito ang ginawa natin, katulad ng ginawa ni Moses, nagpapakita lamang na ikaw at ako ay matured sa ating spiritual na kabuhayan, na ang ating pananampalataya ay kinikilala natin na ang pundasyon at kapangyarihan na siyang gumagana sa ating buhay araw-araw ay walang iba kundi ang Panginoon. Sana leksyon pa rin ito na atin pong matutunan mga kapatid, na hindi natin ibabalik ang galit sa mga taong galit din po sa atin. Bagkus, isumbong na lamang po natin sa Panginoon. Pero kapag tayo po ay nagsumbong sa Panginoon, wag naman yung sasabihin natin, Panginoon, sana po ay maaksidente siya. Panginoon, sana po ay magkasakit siya. Panginoon, sana po ay makarma siya. Wag nawang mangyari. Hindi yan ang nais ng Panginoon. Hindi yan ang ginawa ni Moses. Inilapit niya sa Panginoon ang problema at ang sabi niya, Panginoon, I'm hands up. Wala akong kaya at kakayanan. Ipinapaubaya ko na po sa inyo ang lahat. Narito si Moses umaasa sa kapangyarihan ng Diyos dahil mula noon hanggang ngayon nakikita ni Moses, mga kapatid, at kanyang nararanasan ang kamay, ang kapangyarihan, ang biyaya at mapagmalasakit na puso ng kanyang Diyos alang-alang sa kanyang bayan. Hindi alam ni Moses ang kanyang gagawin, subalit isa lang ang kanyang alam, lumapit sa Panginoon, dalhin ang problema, isumbong sa Panginoon, at hayaan na niya ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ninyo, Panginoon, sa inyong mga anak. Napakabuti ninyo, Panginoon, sa inyo pong mga leader, na sa kabila ng pinagdadaanan ng inyong mga itinalagang leader ay ang inyong mga leader, katulad ni Moses, ay lumalapit sa inyo at wala ng iba. Ipinapaubaya na sa inyo ang kapangyarihan dahil ni minsan hindi pa ninyo binigo si Moses na inyong itinalaga na leader ng inyong bayan. Alam po ba ninyo, hindi lang naman si Moses ang may pinagdaanan katulad noon. Sa lumang tipan, may mga tao rin po at lingkod ng Panginoon, mga leader ng Diyos, na alam nila kung kanino sila lalapit sa panahon ng krisis. Si Hezekiah, binantaan siya ni Sennacherib, mga kapatid. Alam ni Hezekiah kung kanino siya lalapit. Si Daniel, binantaan din po ni Darius, mga kapatid, pero alam ni Daniel kung kanino siya tutungo. Si Pablo at si Silas, ikinulong sila, mga kapatid, subalit alam nila kung kanino sila lalapit. Ito ho ang mga itinalagang leader ng Panginoon. Kaya nga't mga minamahal kong leader, na katulad ko na itinalaga ng Panginoon, batuhin man tayo ay wag natin silang gantihan. Bagkus idalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng isang puso na hindi mapaghiganti. Bigyan tayo ng isang pusong mapanalanginin upang dalhin natin ang lahat ng suliranin, problema, bigatin, katulad ng pinagdaanan ni Moses sa kanyang buhay. Ang pasanin na itinalaga ng Panginoon sa ating mga balikat ay tunay na napakabigat. Hindi natin kaya sa atin pong mga sarili. Subalit kung sa katulad ni Moses ay maging diwa at ugali ng bawat leader na itinalaga ng Panginoon, ako'y naniniwala na ang kamay ng Panginoon ay mapapakilos para lamang tugunan ang panalangin, kahilingan ng kanyang itinalagang leader, alang-alang at para sa kanyang bayan. Sa araw ng kadiliman o sa panahon na malagim ang pinagdadaanan ng bayan ng Diyos o di kaya ng kanyang mga itinalagang mga leader, God has always what?
making a way for us, my dear friends. Please take note of that. Again, that is a good news. Again, that is a promise from heaven that God will make a way. When there seems to be no way, stand still and let God move. When you feel that you and me have reached the end, He will make a way for you. Only stand still and let God move. Bakit hindi natin dalhin ang lahat ng atin pong krisis sa ating Panginoon? Dadalhin niya para sa iyo at para sa akin, upang tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod para pangunahan at pangisawaan na may pagpapakumbaba sa atin pong mga puso ang bayan, ang iglesia na kanyang itinalaga sa atin pong mga balikat. Sa talatang 5 at 6, dito po natin makikita mga kapatid ang laan ng Panginoon sa kanyang bayan. Then the Lord answered Moses, "Go out in front of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go." Napakaganda mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Moses, magdala ka ng mga leaders ng Israel. Dalhin mo rin ang tungkod na iyong ginamit nung paluin mo yung alin? Yung Nile. At kayo ay humayo, ang sabi ng Panginoon. Ito pa ang pangako ng Diyos kay Moses. I will stand there before you by the rock at Horeb. Ako ay tatayo sa inyong harapan doon sa bato sa Horeb. Ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin ay ano ho? Ang Panginoon ay kanilang kasama. Ito ho ang pangako. Ito ang sariwang laan ng Panginoon sa kanyang bayan noon hanggang sa ngayon. Na ang sabi po yan ho, dalhin ang bayan, ang mga leader. Saan? Sa bato sa Horeb. Sapagkat ako ay tatayo sa inyong harapan. Kaibigan, ano ang iyong ipinag-aalala? Ang Panginoon ang siyang ating kalasag. Ang Panginoon ang siyang ating kalakasan. Ang Panginoon ang nangako na tapat na sa anumang paraan kapag nariyan ang presensya ng Panginoon, sigurado at tunay ang pagtatagumpay. Kapag kasama natin ang presensya ng Panginoon, something great is going to happen to the church and to the life of His what? Mga taong nagtitiwala sa atin pong Panginoon. Kapag ang presensya ng Panginoon ay kasama natin mga kapatid, gagawa ang langit ng himala na ipapakita sa bawat isa upang ikaw at ako, ang iglesia, ang kanyang bayan ay maging saksi sa kapangyarihan ng Panginoon na ginawa at patuloy na ginagawa alang-alang sa kanyang mga anak. Ako ay tatayo sa harapan ng batong yan sa Horeb, ang sabi niya. Paluin mo ang bato and water will come out of it for the people to what? To drink. Yan po ang laan ng Panginoon, mga kapatid, sa bayan ng Diyos. Nag-aalala ka ba na wala kang hanap buhay? Nag-aalala ka ba kung ano ang iyong kakainin? Nag-aalala ka ba dahil hindi mo alam kung paano tustusan ang pag-aaral ng iyong mga anak? Nag-aalala ka ba na dahil magiging online na ang pag-aaral ngayon ay you do not know where to get what? Resources, financial backup para lamang makabili ka ng mga gadgets. Ang Panginoon ay laging merong sariwang laan. Tignan mo yun, kaibigan. Gagawin yun ng Panginoon. Ilagay mo ulit, palalahanan ko po ulit kayo, tayong lahat, ilagay po ulit natin ang Panginoon above sa lahat ng problema.
Tignan natin ang Panginoon. Hindi ang problema. Maliit lang ang problema, subalit malaki at dakila ang Panginoon, mga kapatid. Kung anong laan ang kanyang ginawa sa bayan ng Israel, siya rin naman po ang sariwang laan na kanyang ibinibigay sa atin po, mga minamahal ko, araw-araw. Strike what? Strike the rock and water will flow. You see, again, himala, again, a wonder that God has what? Performed in the eyes of Moses, in the eyes of the elders of Israel. May, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ang dahilan sapagkat ang Diyos ni Moses ay kanyang itinuring na alin ho? Na bato. Sang-ayon nga po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, talatang 4. Ito po ang sabi, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong. Upright and just is He. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit matatag si Moses, ang dahilan kung bakit nakasandig, nakahilig si Moses sa batong niyaan at masaya ang kanyang loob na sumunod ay sapagkat ang kaniyang Diyos ay tapat. Kaibigan, ikaw, ako na leader na itinalaga ng Panginoon, ang Diyos ni Moses ay Diyos natin na tapat, na hindi gumagawa ng anumang mali, bagkus matuwid siya sa atin pong harapan. Kung si Moses ay meron pong saligang bato, si David ay meron din po. Atin nga pong tignan sa aklat ng mga awit, Kapitulo 18, talatang 2, ang sabi po ay ito, The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and my horn of salvation, my what? My shield and the horn of my salvation, my stronghold. Napakagandang patutuo ni Haring David. Narito kanyang inangkin. Inangkin niya sapagkat ang Panginoon ay personal niyang nararanasan sa kanyang buhay at personal niyang nakikita ang kapangyarihan at imala na ginagawa ng Panginoon. Kaya nga masayang inangkin ni David ang Diyos na kanyang sariling bato na kung saan siya ay kumakanlong. Siya ang aking bato, ang sabi niya, tanggulan ng aking kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Kung si Moses ay merong isang tapat na bato na walang iba kundi ang Diyos. At si David ay meron din pong isang bato na kanyang inangkin na walang iba kundi ang Diyos. Maging si Isaiah, mga kapatid, ay meron din pong bato. Ang sabi po ng Isaiah 32, talatang 2, ang sabi po dito ay ito, Its one will be like a shelter from the wind, and a refuge from the storm, like streams of water in the desert, and the shadow of a great rock in a thirsty what? Kay Isaiah, ang batong ito na siyang nagpapasariwa sa lupa ay walang iba kundi ang malaking bato, dakilang bato na walang iba kundi ang Diyos. Kaibigan, kapatid, sino ang bato na iyong sinasandigan sa iyong buhay araw-araw? Ang batong ito, mga kapatid, ay isang matibay at matatag na bato. Ang isang matalinong lalaki nagtayo ng kanyang bahay on a rock. Dumating ang problema, dumating ang ulan, malakas na hangin, bagyo, COVID-19 sa kanya. Hindi natinag sapagkat ang kanyang pundasyon ay walang iba kundi ang matibay at panulok na bato,
ang ating Panginoong Hesus. Ang iglesia ay nakatayo sa isang panulok na bato na walang iba kundi ang Panginoon. Batikusin man, intrigahin man ang iglesia ng Panginoon. Ano man ang mangyari, mga kapatid, ang sabi ni Sister White, the church is about to fall, but it will not fall. Hallelujah to the name of God. Nang iglesia, bagaman dahilan sa ang mga tao hindi perfecto, dahilan sa mga pinagdadaanan ng iglesia, it is about to fall. Subalit ang pangako ng Panginoon, it will not fall. Panghawakan natin ang pangakong yan, mga kapatid, na kung ang iglesia ay hindi babagsak, sana naman ikaw at ako ay panghawakan natin ng matibay ang katotohanan sa tulong ng biyaya ng Panginoon upang pagdating ng Panginoon masumpungan ang kanyang iglesia. Ikaw yun, ako yun, na handang sumalubong sa kanya at magmana ng buhay na walang hanggan. Ang tubig ay umagos mula sa bato na pinukpok ng tungkod ng Panginoon. Buhay na tubig, mga kapatid, ang umagos mula doon sa krus ng Kalbaryo. Masa, ang sabi po ng talata, verse 7, and he called the place Massa and Meribah, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, is the Lord among us or not? Mga kapatid, ang Masa ay lugar ng pagsubok. Ang Meribah naman ay lugar ng pakikipag-away. Are you living at Masa or Meribah? Ikaw ba, kaibigan, kapatid, ay nabubuhay sa Masa na lugar ng pagsubok? O ikaw ba ay nabubuhay sa Meribah na kung saan ay lugar na tayo ay nakikipag-away? Lugar na kung saan ang galit o hapdi ay laging nasa ating pong puso. Kaibigan, kailangan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Siya na pinalo para sa iyo at para sa akin upang ikaw at ako lamang ay makasumpong ng kapayapaan sa Kanya. Kaibigan, ang Panginoon ay nag-aalok ng isang tubig, na ang tubig na yan kapag atin pong ininom ay hindi tayo mauhaw, sapagkat ang tubig na yan ay buhay na tubig na magdadala sa atin sa isang buhay na walang hanggan. Sangayon po sa aklat ng Apokalipsis 22 talatang 17, nais ko pong basahin sapagkat ito ho ay personal na paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Talatang 7, the Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty come. And let the one who wishes to take the free gift of the water of life come. Kaibigan, opo, ikaw at ako, kapatid, ikaw at ako, ang paanyayang ito ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. May bigating ka bang dalahin? May inaalala ka ba? May problema ka ba? Ang sabi ng Panginoon, just come. Dalhin natin ang lahat ng mga bagay na yon na bumabagabag sa atin pong puso at sa atin pong buhay. Sapagkat kapag tayo ay tumugon sa kanyang paanyaya, kaibigan, wala tayong pagsisisihan. Mga kapatid, ang kanyang paanyaya ay magbubunga kung ikaw at ako ay tutugon. Natanggapin sa pamagitan ng pananampalataya ang Panginoon sa atin pong buhay, tayo ay kanyang aakayin sa isang masayang pamumuhay, isang quality buhay, isang buhay na nahahanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa. Naway pagpalain tayong sama-sama. Tayo po'y manalangin. Purihin ang inyong pangalan, dakila naming Diyos, na minsan pa natanggap po namin ang sariwang pangako mula sa langit.
Sa inyong banal na salita, inyo pong inilatag sa amin, Panginoon, ang mga bagay na dapat po naming matutunan araw-araw, na nakalimutan ng inyong bayan sa nakaraan. Hindi nila nakita ang inyong kamay. Hindi nila nakita ang inyong katapatan sa kanilang buhay. Subalit, Panginoon, tulungan po ninyo kami sa kasalukuyan, na lagi namin makita ang inyong laan, ang inyong pangako sa amin pong buhay, maliit o malaki. Salamat, Panginoon, sa inyong paanyaya, na kung kami ay tutugon, walang dahilan na hindi po ninyo kami aakayin patungo sa isang buhay na sagana, patungo sa isang buhay na walang hanggan. Kaya nga't, Panginoon, yayamang kami po ay inyong inanyayahan, inaalok ng isang buhay na tubig. Nais po naming tanggapin ang alok na iyon at isuko ang aming buong buhay sa inyo. Akayin po ninyo kami sa katapatan at kabanalan ng buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus.